Saan ko ng ating economic managers ay nakahanda na sa ganitong posibilidad dahil makailang buwan naman na mula nung nanalo si Pangulong Trump. Panay na ang sabi niyang papatawan niya ng tarif ang iba't ibang bansa sa mundo. Hindi naman siguro tayo immune din dito. At inaasahan ko na may karampatang aksyon na gagawin ang ating economic managers na pwedeng irekomenda sa ating Pangulo kaugnay sa bagay na ito. Sa ilalim ng ating saligang batas at batas, kapag ka nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan ng Pangulo ang ating Tariff and Customs Code. Hindi lamang niya pwedeng gawin yan kapag ka may sesyon ng Kongreso kung saan batas ang kailangan. Subalit kung nakareses ang Kongreso tulad ngayon, pwede yang gawin by mere executive fiat ng Pangulo. Kaya ang aking hiling siguro at panawagan sa ating economic managers, anumang planong paghahanda nila kaugnay nito, sana i-set in place na nila upang hindi gaanong maapektuhan yung ating mga export at import ng goods patungo at palabas ng Amerika. So dun sa naging decision na yun, sir, ng US President Trump, dapat amyandahan, sir, yung tariff and customs code natin? Kung yan ang balak gawin ng economic managers, ang ginawa ng mga ibang bansa, nung pinatawan sila ng Amerika, pinatawan din nila ang Amerika. Gumante. Yun ang masama sa pagkakaroon ng tarif o pagpataw ng tarif. Nakikita na natin yan. Nagagantihan. So tumataas tuloy yung cost of goods worldwide. Ang tanong ko, yan din ba ang gagawin ng ating bansa? At kung magpapasya silang gawin yan, sinasabi ko lamang, may kapangyarihan ng Pangulong gawin yan dahil recess ang Kongreso. Hindi kinakailangan ang batas na ipasa ng Kongreso para amyendahan ang ating Tariff and Customs Code. Dalawa lamang naman ang posibleng ayon sa mga eksperto. Dalawa lamang naman ang pwedeng gawin. Una, bawian mo ng tarif. Pangalawa, i-devalue mo ang iyong currency para hindi magkaroon ng ganong kalaking epekto yan dito sa bansa. Hindi ko alam kung anong strategiya ang gagawin ng ating economic managers. Sir, hindi ba option? Maghanap na ibang bansa na doon pwede tayo kung ano yung mga products? Ang problema, hindi ganun kadali maghanap ng ibang bansa. Pangalawa, karamihan ng mga goods na yan ay on the way na. Kung pinataw yan at immediately effective yung mga tariff, tulad ng ginawa niya halimbawa sa Canada at sa Mexico, even if it is in transit, pagdating doon, yun ay tatamaan nun. Yun ay matatamaan nun. At para maghanap ng ibang merkado, yung mga produkto nating ina-export sa Amerika, aabutin din tayo ng ilang buwan marahil o taon. Dahil may mga requirements yan, lalo na malamang ang ating mga export na agriculture products. May mga mahabang proseso ng phytosanitary approvals na kailangan itong pagdaanan sa counterpart ng ating FDA at the Department of Agriculture sa mga bansang dadala natin ang ating exports. Ano yung mga possible implication? Economic slowdown, sir? Yan ang tinataya ng ibang mga eksperto. Pero sa kabilang banda, unique din naman ang Pilipinas. Dahil ang ating number one export, kung matatawag natin yan, ay services at hindi naman goods. Hindi naman ganun kadami ang manufacturing sa ating bansa. Ang pinakamalaki nating export marahil ay nasa agricultural sector. Dahil hindi pa naman ganun kataas ang ating manufacturing. So yung tama sa atin, hindi kasing tindi siguro kumpara sa ibang bansa tulad ng Japan, ng Korea, ng Vietnam sa ngayon. Dahil na nga, hindi naman tayo ganun kalaki pagdating sa manufacturing at export ng manufactured goods. Sir, isa ba sa posibleng mangyari kung talagang kinakailangan i-amend yung Tariff and Customs Code ay magkaroon ng special session? Gaya ng sinabi ko, habang nakareses ang Kongreso, pwedeng amyendahan niya ng Pangulo. Kadalasan, dahil matagal magpasa ng batas, halos lahat yata ng amendments sa Tariff and Customs Code nitong nagdaang 10 taon ay ginawa lamang by mere executive fiat. Tina-timing lamang kapag ka-recess ang Kongreso. Mas mabilis pa yon kesa magpanukala ng batas sa Kongreso. Okay, about politics, nakita namin, sir, meron ka ning pa-follow up. Sa planong pagbili ng mga fighter jets, sabi niyo, karapatan naman natin, but yun ba ang dapat na priority given the economic situation and other concerns? Hindi naman yan gagawin ng isang bagsakan lamang. 5.5 billion times 55, magkano ba exchange rate ngayon? Ilang billion yun? Magkano na yan?
Mga 300 bilyon? Mga ganon, almost. Wala naman tayong budget na 300 bilyon para bilhin yan agad-agad. Kung gagawin man yan, ay staggered yan at hindi pa naman din maliwanag yung terms of payment. Authorization lamang ito to sell. Hindi pa sinasabi kung sa gano'ng katagal na panahon, ilan ang delivery, ilan ang payment scheme. So baka naman hindi ganun kabigat. Bagaman ang total, pag minultiply mo ang 5.5 times 57 ay malaki, hindi naman isang bagsakan yan. Pero sa palagay ko, makakadagdag ito sa ating deterrence dito sa West Philippine Sea na may issue sa ngayon. So tama yung timing, sir, considering yung mga security issues. Dahil aabutin naman ng mga 4 o 5 taon pa yan bago ma-deliver. Hindi naman off the shelf yung mga F-16. Malamang sa malamang ay gagawin pa yan, maliban na lamang kung segunda mano ang ibebenta sa atin. Pag bibili natin, sir, baka F-17, F-18 na. Actually, may palabas na. 2 weeks ago, naglabas na ng panibagong 6th o 7th generation fighter ng Amerika. Kung napanood nyo sa social media, ang tawag nga nila ay hindi na 17. Ang tawag nila ay F-43 ba? O 45? F-47. Kasi yung F-35, yun na yung stealth eh. So, 16, 17, 18, F-35, ngayon F-47. Hindi ko alam kung bakit tumatalo ng numero. So by the time na may pera na tayong pambili, luma na. Modernong aircraft pa rin naman yun. At hindi naman natin kailangan yung ganong kamahal na aircraft, ang ganong kamodernong aircraft. So kasi ang sinasabi, dapat ang priority natin instead of purchasing military equipment or mga ganyang aeroplano ay agriculture, education. Governance is about allocating scarce resources. That is the job of government. Palagi namang kulang eh. Dapat lang patama-tamayan yung gastos para lahat ng prioridad ay natutugunan, hindi lamang iisa. Okay, sir, on politics, nakita namin, nag-meet kayo ni former VP Leni Robredo, nagpunta sa bahay ninyo. Ano po yung mga napag-usapan niyo? Usually naman kasi nagbe-benchmarking si Vice President Leni sa Sorsogon. Bago siya pumasok ng pagiging mayor ng Naga City. Sa katunayan, 2 o 3 beses na yata siya nakabisita. Kaugnay ng pagtingin, pag-aaral ng best practices ng Sorsogon. Pagkakataon na rin yun para magkaroon kami ng palitan ng pananaw kaugnay sa politika. Kasama naming nag-agahan at tanghalian ang gobernador ng Sorsogon at 2 kinatawan ng lalawigan ng Sorsogon. At naging malusog yung palitan namin ng pananaw. At binigay ko yung aking suporta sa kanya, bagaman hindi ako rehistrado at bumoboto sa Naga City, sa kanyang pagtakbo bilang mayor ng Naga. Wala siyang ni-request na i-endorse nyo o suportahan ng mga senatorial candidates na kakampi niya? Wala. Walang napag-usapan about 2028 presidential election? Wala rin. Wala. Hindi. Pinag-usapan namin yung pag-mayor dyan ng Naga. Tapos nagchismisan kami kung gaano kakaiba ang local politics sa national politics. Na binabalikan na naman niya ngayon bilang mayor. In-endorse nyo si senatorial candidate Bam Aquino. How about Kiko Pangilinan daw, sir? Actually, suportado ko naman ang kandidatura ng lahat ng nakasama ko rito. And what I said was I look forward to working with them in the Senate. Bumisita si Senator Kiko sa Sorsogon. Siyempre, tinanggap namin bilang kaibigan at bilang dating kasamaan sa Senado, binisita rin ako dito ni Senator Bam. Bilang dating senador din naman, kaibigan at katrabaho. And I look forward to working with them. At sa survey, lumalabas naman na tila gumaganda yung chance nila at ang trajectory nila ipakyat. Depende na lamang sa magiging huling boto ng ating mga kababayan. Dahil kung susuriin nyo yung survey, halos tied lahat eh. From 4 to 14. Ang diferensya nila ay margin of error. So magkakadiferensyahan to ng maliliit lang. 50, 100, 200,000 lamang. So marami pang panahon para mamili at makapagpasya ang ating mga kababayan kung sakasakali. Sir, kung i-consider yung survey, sino yung hindi na dapat mag-worry? Yung nasa 1, 2, 3? Yung huling survey na nakita ko, ang 1 and 2 ay sobrang layo sa 3 to 14.
Ano ibig sabihin nun, sir? So, sabi ko nga, roughly 4 to 13, 4 to 14 ay halos statistical tie. So, dati, usually, ang tied ay 8 to 12, 8 to 14, 9 to 14, 10 to 14. Ngayon, dikit-dikit ang halos 4 to 14. Depende sa survey na tinitingnan ninyo. At ang tila ligtas lamang ay, at wala ng duda, ay yung unang dalawa o unang tatlo. So you're referring to Senator Bongo. Depends on the survey you're looking at. But most of the surveys show Senators Erwin Tulfo, Congressman Erwin Tulfo, Senator Bongo, former Senate President Tito Soto to be leading the pack since the beginning naman ng senatorial campaign. Anyway, so sir, yung pagkalas ni Senator Amy Marcos doon sa alyansa. Sinabi ko na yan, ayoko mamagitan sa magkapatid na tila hindi nagkakaunawaan ngayon dahil sa dulo baka magbati na sila, kaaway na nila akong dalawa. Hayaan nating resolbahan nila yan sa pagitan nila. I think they're in a better position given their long-standing relation by blood to resolve this either before or after the elections. Pero bilang veteran politician, yung bang hindi ka member ng admin candidates, malaking kawalan yun, sir? Hindi ka member ng admin candidate. Kasi wala siya sa alyansa. Administration. Depende. Dahil sa tagal ni Senator Amy sa politika, dating congressman, dating governor, dating senador ngayon, marami naman na siyang kaibigan at supporters na bahagi ng alyansa sa lokal na level, galing sa iba't ibang partido na hindi mo pwedeng tawaran din at ikaila. Okay, Nympha. Clarify ko lang, balikan ko lang po yung sa hearing tungkol sa Yes. pag-arrest kay sa former president. Dun sa pag-invoke nila ng executive privilege, dahil in-invoke yun, hindi sila may issuehan ng subpoena ang mga cabinet members or any officers from the executive department? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang valid na invocation ng executive privilege, and I'm citing the Ermita and the Neri cases, hindi maglalay, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado. Dahil nga karapatan daw ng executive yon. Ngayon, isa sa mga options ng Senado kung sakasakali ay iakyat itong muli. Dahil yung Ermita case, inakyat yan ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali. Yung Neri case, inakyat yan ng Senado. Pero imbis na baliktarin ng Korte Suprema, pinalakas pa yung pagkatig sa executive privilege ng Pangulo. So isa yan sa tinitingnan din marahil ng aming legal, kung ito ba iaakyat o imumungkahi na iakyat. O baka mabigyan lang ng panibagong pagkakataon na naman ng Korte na mas palakasin pa yung prinsipyo ng executive privilege na naging basehan ng kanilang dalawang nauna ng desisyon. So pwedeng iakit pala sa Supreme Court, sir? Pwede, pero sinubukan na nga twice eh. In fact, the second time, ayoko na. Iakyat. Nasa Senado na ako noon eh. Lalo lang dumiin tuloy. Lalo lang tuloy naliwanag yung executive privilege na pwedeng gamitin ng sino mang Pangulo laban sa Kongreso, Senado man o Kamara. Pero sir, di ba may pagkakataong nababago naman ng Supreme Court ang sarili nilang decision? Kaya nga isa yun sa mga rekomendasyon na iniintay ko mula sa legal na ikukonsulta ko kay Senator Amy kung yan nga ba'y option na gusto niyang iporsige. Pero tulad ng sinabi ko, ayokong maglikha ng isang constitutional crisis sa pamamagitan ng pag-issue ng subpoena kung may invocation ng executive privilege. Our resort should be with the courts. Sorry, pwede pong pa-clarify bakit kinailangan yung ipaaral yung request for subpoena for the... Kasi ayokong mag-abogado sa sarili ko. Di ba, pag doktor ka, ayaw mo mag-doktor sa sarili mo. Bagaman abogado ko, ayokong mag-abogado sa sarili ko. Maganda nang i-refer sa legal ng Senado para magbigay sila ng karampatang rekomendasyon bago ko imungkahi kay Senator Amy at sa ibang miyembro ng Senado. Sir, supposedly covered sila nung invocation ng executive privilege. Kasi nga, sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado. Kabilang na ang subpoena. But as Senate President, sir,
ang ipaglalaban nyo yung kapangyarihan ng Senate to conduct inquiry in aid of legislation? Oo, but within the bounds of the law din. Yan ang batas natin sa ngayon. Sang-ayon man ako o hindi. Klarong hindi ako sang-ayon sa ganitong binabang desisyon ng Korte Suprema sa Neri at saka sa Ermita. Subalit, sang-ayon man ako o hindi. Yan ang batas na umiiral sa ngayon unless baliktarin yan ng Korte Suprema. Okay. Sir, SP, good morning po. Sir, may nagpetition sa Supreme Court na mga grupo, yung Isang Bayan, na sinasabi nila dapat mag-enact ng law ng kontra sa political dynasty ang Kongreso at saka ang Senado. Ano po ang reaksyon nyo doon? Napagdesisyonan na yan ng Korte Suprema. Para akong spokesperson ng Supreme Court. Sa kasong Belgica, sa kasong Penson, nagsabi ang Korte Suprema, hindi pwedeng pilitin sa pamamagitan ng mandamos ang Kongreso na magpasa ng batas. Political question ang legislative process, ayon sa Korte Suprema. Dagdag pa dito, sa Penson case, sinabi ng Korte Suprema na hindi pwedeng gamitin ang mandamos laban sa Kongreso para pilitin ito magpasa ng batas. Anumang uri ng batas, anumang klaseng batas. So kung sa executive privilege ay tila kinakatigan ng Korte Suprema yung kanilang mga naunang desisyon, pues inaasahan ko kakatigan din ng Korte Suprema yung mga nauna nilang desisyon na nagsasabing hindi pwedeng gamitan ng mandamos ang Kongreso kaugnay sa pagpasa ng anumang panukalang batas. And then, sir, last week may panibagong grupo na nag-question sa ilang provision ng 2025 General Appropriations Act. Anong kinwestiyon nila? Yung AKAP and then yung sa PhilHealth Fund. Tatlo Anong yun basis daw? Nasaan ba yun? Last week may grupo and... Well, iko-consolidate yan siguro dun sa mga Sinauna. ibang kaso. Pero this is still part of legislation. Tama man o mali, hindi korte sa aking paniniwala ang remedy para iwas to yun. Amendment sa batas ang kinakailangan. Supplementary budget ang kinakailangan. Pero kaugnay ng PhilHealth, hayaan yung sagutin ko na muna yun. Hindi ba nila nakita at nabasa? Nagdagdag ng benepisyo ang PhilHealth nung napalitan lamang yung head ng PhilHealth. In-increase yung coverage sa iba't ibang ospital. In-increase yung coverage ng iba't ibang sakit. Yet, without the additional subsidy. Dahil yan naman ang sinasabi namin noon pa. Ang problema ay hindi dagdag subsidiya. Sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Ang problema ay nasa namumuno ng PhilHealth. Kaya nga nung napalitan, nadagdagan agad yung benepisyo nang walang karagdagang budget na ginawa o binigay ang Kongreso. So, sir, you're confident naman na ma-uphold yung constitutionality ng lahat ng provision ng 2025 budget? Oo, dahil sinaliksik naman at pinag-aralan yan, hindi lamang namin, ng staff din ng Senado at Kongreso, at may basehan yun. Isang bagay na lamang naman ang narinig ko nirereklamo nila sa PhilHealth. May batas daw na pinasa, kaugnay ng sin tax law, na dapat napupunta yung kita sa sin tax sa PhilHealth. Hindi daw namin sinunod yon. Baka nakakalimutan nila ang General Appropriations Act ay batas din. At may kapangyarihan ng Kongreso mag-amyenda ng mga naunang batas. Previous Congresses, including this Congress, cannot pass an irrepealable law. Porkit ba pinasa no nagdaang Kongreso sa sin tax law na dapat ibigay yon, obligado na kaming sundin yun kada taon? Paano kung hindi na yun ang panawagan ng pagkakataon? Tulad nga ngayon na sobra-sobra na ang pera ng PhilHealth na hindi naman ginagamit. Paano pag dahil sa kalamidad ay magpasako ng bill, tulad na nabanggit ko noon sa inyo, na kalahati ng kita ng customs dapat mapunta sa Bicol para makabangon agad sa mga bagyo? Kahit na ba wala ng bagyo, hindi na binabagyo ang lalawigan, ang rehiyon ng Bicol, susundin pa rin yun ng mga susunod na Kongreso. Sa lahat ng budget, 10,